talaga? Oo naman. Mahirap yun. Dapat ito yung board. Thanks, Ariel. Pero Dennis, hindi ba parang feeling mo mature ka dun sa ano? Sa cast? May Mature? feeling ba parang Well, feeling tandaan ko- veteran ka ba? Totoo naman eh. Oo, yung tanda ko na eh. Kumpara sa kanila, di ba? Medyo... Kasi nauna kanina na yung sila. statement mo parang tapos sa first start, wala ka namang Oo nga, pero siyempre, masarap katrabaho yung mga sila, di ba? Dahil alam mo na seryoso sila sa trabaho nila, pinahaalagaan nila, ini-improve yung mga sarili, yung pinaka-importante. Evolution ng mga craft. Dennis, paano ka naging dynamics yun ni Alden? Nagawa niyo na ba? May mga nagawa na kami eksena, intense na eksena, torture scene actually. Yun, dun ko nakita yung talagang dedication natin. Nasa isang location kami na parang pugon talaga, sobrang init. Talagang wala rin siyang reklamo, kaya siguro talagang lagi siyang blessed dahil sa sipag at sa effort na ginagawa niya bawat sa Medyo na ano ko sa'yo, masyadong nahambulan naman kanina. When you said na you're working with a superstar, you're the drama king na of Well, hindi, syempre, dami mo nang nagawa. Oo, Dami mo nang award na lang ang laki ng lamang mo. well, hindi ganun yung tingin ko sa sarili ko. Sobrang grounded ko na person. Saka, syempre, gusto natin maging humble pa natin. Pero Dennis, anong mas mahirap gawin? Bida o kontrabida? Well, yung sa tingin ko yung kontrabida eh. Dahil katulad na sinabi ko kanina, walang magiging effective na bida kung walang isang magpapahirap na kontrabida sa kanya. Dahil dun siya talaga huhubot ng galit. So, importante. So, inaay mo talaga yung role na to? Kasi si Alden, sabi ni Alden sa Netflix press con, 10 years na to na in-offer sa kanya. Tapos, di ba? Totoo talaga yung 10 years na to. Sobrang tagal na. Siguro hindi pa ito yung original na kwento noon. Nag-evolve na lang. Pero noon pa lang narinig ko na yung pulang araw. Noon pa lang sinasabi ko, sana maging part ako ito dahil alam ko malaking proyekto to. Pero yung villain na talaga yung tinatarget mo. Hindi. or hindi? Hindi. Ma-part Hindi ka ko lang, pa maging part ka naiisip. lang. Gusto ko lang maging part kahit anong kahit anong. Pero mas maganda pa nung naging villain dahil ang alam ko talagang hinahanap nila dito isang Japanese na artista. And parang nahihirapan sila talaga ng cast. Yun, tataka ako yung kinuha nila pero siguro yun, naniniwala talaga nila sa akin. So, handa ka na ba na maraming Pinoy na magagalit kayo? Handa na. Oo, handa na. Siyempre, ano yun eh. Doon mo makikita kung gaano ka-effective, kung talagang okay yung pagganap mo, kung maapektuhan sila, kung ano yung mararamdaman nila kapag napanood nila yung mga eksena. Dennis, ba't sabi mo narapan kanina masyado sa rape scene? As an actor, parang ang dami mo na nagawang role na sobrang kakaiba rin naman. Siyempre, ano eh, dahil first ko rin gumawa ng rape scene, and siyempre hindi lang basta eksena na gano'n, kundi ito yung mga pinagdusahan ng mga ninuno natin, eh, diba? Parang ang bigat lalo na gawin, recreate yung mga moments na yun na talagang mabibigat, na talagang naka-apekto rin sa mga pagkatao ng mga. So, ang preparation sa rape scene, gaano ka emotional? Nire-rehearse namin para siyang parang sayaw. Kumbaga dito tayo, so simula, tapos walang beats, after ng dialogue, hindi pa tayo sa ganito, sa sahig na, tapos ganito, susuntukin kita, tapos gano'n. Sa vaudeville mo nakilala yung character ni Sanya. Yes, so, Matagal din. Yung scene. tagal. Gaano katagal? Siguro, kasi isang habang eksena yun. Siguro almost ako lang wala mga 5 hours. Talaga yung scene lang na yun. Grabe. Pero Mga willing ilang kami pa. hog yun, parang 4-5 eksena. Hindi naman nagkasakita. Dahil nag-rehearse naman kayo, parang sayaw na sa Alam niyo may time na kasi eksena tapos na yung rape scene. Tapos si Sanya nakahiga lang sa... Kung kailan tapos na yung eksena, ang eksena niya lang, upo na siya sa hig. Natusok siya ng ng partible na nakausinan sa leg niya. Talagang bumangon. Pero Dennis, So doon ko nakita yung professionalism na talagang parang hindi mo masyado nila, tinuloy niya pa rin yung eksena. bakit may mga Tagalog na lines yung character? Kasi po yung character ko, nag-aaral po siya dito sa Pilipinas. Kaya natuto siya ng wika ng mga Pilipino.
the same time, taas po yung rango niya na Japanese officer. Nagipag-usap siya sa mga iba't ibang lahi, kaya kailangan marunong siya mag-English at the same time yun, Japanese. Dennis, may iba lang ako. Kumusta? Ay, nakita ko parang nag-groundbreaking kayo ni Jen ng mga bagong bahay. Kasi alam ko nagpagawa din kayo. Sa Tanay ba yun? Or somewhere? Rest house. Oo. So ngayon, ano naman to? Well, ito yung dream family house namin. Finally, nakapagsimula na din. Yun nga, nag-groundbreaking na ngayon. Simula na yung construction. Yun. So, hindi pa yung bahay na tinitiran nyo ngayon. Ang inyong dream house pala. Iba pa. Hindi mo na. Okay. So, willing kang ipapanood sa mga anak mo pag pinapatay ka sa TV? Well, siguro pwede lang skip yung mga parts na yun. Bukod dun sa mga eksena na violent, marami pa silang pwedeng panoorin na kapupulutan nila ng aral. With your guidance, siguro ikukwento mo parang lesson doon, kung bakit. Diba mga ganun? Parental guidance na lang. Well, siguro yung pinaka-lesson doon, maging maayos yung relasyon natin sa lahat. Lalo na sa mga karatig bansa natin. Dahil kailangan tayo yung magkakapit bahay. Kailangan ayusin natin yung relasyon natin sa bawat isa. Lalo na sa ibang bansa na ayaw natin maging kalaban. Ayaw natin magkaroon ng gera ulit sa Pilipinas. So, yun, ingatan yung mga relasyon sa bawat isa. Kamusta na si Jazz after the gala na hindi nakadalo si Jen? Kasi Okay na naman. Yung time lang na yun, syempre, minsan may mga tungkulin yung mga ina na hindi pwedeng pagpaliban, di ba? Lalo na dun sa mga moments na yun talagang kailangan siya ng anak, di ba? Dennis, mula nung inopen mo yung sarili mo sa social media, kumusta ka? Syempre, hindi lahat positive, may mga negative din na mga comments, mga ganon. Kung paano mo siya tinatake ngayon? Saka may nabago ba sa'yo? Wala naman. Kumaga, parang bothered lang dahil nangyayari talaga yung mga ganun, hindi natin maiiwasan yung mga tao, magsasabi ng mga hindi magaganda, lalo na hindi nila naiintindihan kung ano talaga yung matotoong nangyayari. Tatawid ko lang to. Although, may mga after nung incident na, sabi mo nga, hindi naman ikaw yun, na-hack yung TikTok mo at that time. Pero parang may mga gumagawa ng, anong tawag sa ganon? Yung gumagaya na ibang mga aktor. Parody, oo, doon. Anong feeling mo doon? Nakakapanood ka na ba? Or nakarating na sa kamalayan mo? Parang may nakita na ako. Ano yung feeling nakita mo? Hindi lang natin pa. Sige. Pero ano naging reaction mo? Well, reaction ko lang doon, parang, napaka-importante pala ng bawat comment, bawat sabihin ng isang tao, totoo man o hindi, napakalang epekto niyan sa mga ibang tao, lalo-lalo na hindi alam kung ano yung konteksto talaga, kung ano talaga. nagulat ka rin. Nagulat, syempre. Nabiging ganon ka, big deal talaga yung Oo nga, Katawa-tawa na lang din. akalain, oh my God. Nakikita ka rin ng abs Oo. kasi. Ayaw mo magpakita ng Wala abs? Wala eh. Binubuo ko pa. Kulang pa eh. Wala kang abs. Wala kang abs ka rin. Wala pa. Pero nagkaroon ka din ng conscious effort na ay talagang iba ngayon. Parang konting salita, Kahit hindi konting naman ikaw galaw, talaga yung salita. na Iba talaga mag-magnify. dahil syempre lahat may freedom para mag-comment. Lahat may freedom para sabihin kung ano man yung opinion nila, di ba? So, well, kailangan siguro mag-ingat na lang sa susunod, mag-ingat sa mga sasabihin, lalo na kung talagang hindi mo na talaga alam yung konteksto ng tungkol. Baguhin ang password. Ay, baguhin mo na. Binago mo na ba? Oo. Oh, may isa pa akong curious kasi nag-gala na, nag-GMA gala. So, na-meet mo din doon yung mga ibang ABS-CBN Oo. executive. So, ano sabi nila sa'yo? Alam mo, unang pagpasok pa lang namin, sila vice ganda natin, mga miyembro ng Showtime yung nakita namin. So, okay naman. Sinabi pa nga, uy, congrats. Congrats, meron tayong MNFF, kasama tayo sa mga pelikula. Ako nga pala, bigla ako naalala. So, okay naman, Wala naman nagbago. nagpakita ng abs sa kanila doon. Wala formal na event kasi. Pero nakita namin sila Mr. M, sila Miss Mario, lumapit ako sa table nila, parang bigay bugay, bigay ng respeto. Gulat ka talaga sa mga basher. Oo, grabe pala talaga sila. Pero First time sana- kong nabash. So, first sa time buong ba? career ko, wala naman akong talagang naging kaaway, hindi ko naman ginagawa yung mga Oh, so bagay. paano mo tinake yan kung first time?
Wala. Hindi ko na lang binapansin dahil syempre, hindi makakatulong sa'yo pag pinansin mo yung mga ganun. Ayaw mo bumaba dun sa level na hindi naman karapat-dapat para sa'yo. May balak na ba kayong susundan siya? Wala pa. Tutok muna kami dito sa isa pa talaga mapagtunan namin ng pansin, makapag-focus, nabigyan namin lahat ng mga kailangan. Thank you. Okay, With that, thank you.